General, Nagbalik na siya. Ina, hindi ba't sinabi ko sa kampo na magpahinga ka ng mabuti? Ako na lang sana ang babalik sa kabisera. Hindi pa magaling ang iyong sugat. Hindi ka dapat naglalakbay ng malayo. Sugatan nga ako, pero nakakagalaw pa naman. Gusto ko lang makita agad ang manugang ko na hindi ko pa nakikita. Sa pagbabalik na ito, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sige na, hindi kita matalo. Ina, kapag nakita mo ang kamahalan, tulungan mo akong magsalita ng mabuti. Sige, bibigyan tayo ng gantimpala ng kamahalan. Ina, nagpadala ng liham ng ibon si Xiaoting noong nakaraang araw na darating siya ngayong araw at darating din ang biyenan ko. Tulungan mo akong tingnan ang hairpin na ito. Bagay ba sa akin ang ganitong suot? Maganda. Sa pagkakataong ito, dapat mo na siyang makuha. Malakas si Xiaoting sa kamahalan. Marami siyang matatanggap na gantimpala. Huwag kang mag-alala, Ina. Siguradong makukuha ko ang puso niya. Narito na ang general. Narito na ang general. Bumalik na ba ang general? Bumalik na ang general. Pero may kasama siyang babae. Ako, si Yue Xiaoting, kasama si Su Yuehua ay nagbibigay pugay sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan, kamahalan. Ang tagumpay na ito ay dahil sa aking ina na si Ang Kang-su na nagbuwis ng buhay para iligtas ako. Kung wala ang aking ina na si Ang Kang-su, wala ang karangalang ito. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagmamahal at nais kong gamitin ang tagumpay na ito upang siya ay gawaran ng titulong dakilang ginang. Sana ay pahintulutan ito ng kamahalan at ito ay hinding-hindi ko malilimutan. Minamahal kong Su, sa kalagayan mong iyan, hindi mo na kailangang lumuhod. Tumayo ka na agad. Maaga kang nabalo. Pinalaki mo si Xiaoting ng mag-isa. Tinuruan mo pa siya ng sining ng pakikipaglaban at sumama ka sa kanya sa hangganan. Hindi lang kahanga-hanga ang iyong ugali, kundi puno ka rin ng kabutihan. Isa kang babaeng palaban at hindi kumukupas ang iyong ganda. Ngayong ikaw ay sugatan. Hindi ko ito matiis. Ang titulong dakilang ginang na ito ay nararapat lamang sa iyo at bibigyan din kita ng maraming kayamanan bilang tanda ng aking pasasalamat. Salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Iginagawad kay Su Yuehua ang titulong dakilang ginang, isang set ng kasuotan, 1,000 liyang na ginto, 10,000 liyang na pilak. Kamahalan, mayroon po akong hiling. Ang mga biyayang ito ay hindi ko kayang tanggapin ng mag-isa. Bakit? Dahil sa digmaan, ang anak kong si Xiaoting ay umalis noong gabi bago ang kasal. Iniwan ang manugang kong si Qi Qingqing na mag-isa sa loob ng 1 taon. Nakakaramdam ako ng pagkukulang. Kaya, hinihiling ko sa kamahalan na ang mga ito ay ibigay na lamang kay Qi Qingqing bilang dote na nahuli para sa kanya, bilang paghingi ng paumanhin naming mag-ina. Minamahal kong Su, napakabuti ng iyong loob. Narinig ko ang inyong katapatan. Kayong dalawang mag-ina ay huwaran para sa lahat. Pinapayagan ko ito. Dalhin dito ang panulat. Ako mismo ang magbibigay ng pagbabasbas na ito. US Xiaoting, tanggapin mo ang kasal na ito. Alagaan mong mabuti si Qi Qingqing. Huwag mong bibiguin ang aking hiling. Salamat sa inyong kabutihan, kamahalan. Ako si Yue Xiaoting ay makakasama ni Qingqing habang buhay at sabay naming poprotektahan ang ating daksya. Cheng Zhen, totoo bang nakita mo na may kasamang ibang babae ang general sa pagpasok niya sa palasyo? Totoong-totoo iyon. Nakita sila ng lahat ng tao sa buong kabisera habang naglalakad. At ang babaeng iyon ay mukhang hindi basta-basta. Kumakalat na ang balita na si Yue Xiaoting ay humiling para sa kanya na siya ay gawaran ng titulong dakilang ginang. Xiaoting, matapang ka sa digmaan, pero mahalaga ang pamilya. Kailangan mong bumawi kay Qingqing.
Ito ang pamanang hiyas ng pamilya Yue. Maaari mo itong ibigay kay Ching Ching bilang paghingi ng paumanhin. Ina, ang pulang pulseras na ito ay napakahalaga para lamang ito sa legal na asawa ng pamilya Yue. Sa totoo lang, noong nagpa siya akong pakasalan si King King, ay nangako na akong ibibigay ito sa kanya. Pero may mga kalaban pa sa dayuhang lupain. Kailangan ko munang manatili rito para pag-usapan ang bansa sa kamahalan. Kaya nga pinauwi kita ng maaga makipag-usap ka sa kamahalan. Ako na ang mag-aayos ng inyong kwarto at aalo kay Ching Ching. Pagdala mo ng kasal mula sa palasyo ay pakakasalan mo siya ng marangya para mabigyan siya ng dangal. Susunod po ako sa inyo, ina. Walang babae sa kampo. Tumagal ang digmaan ng 1 taon. Tiyak na inakit siya ng babaeng iyon. Itong si Yue Shouting ay nangako sa harap mo noon na hindi na kailanman mag-aasawa pa at ikaw lang ang mamahalin. 1 taon siyang nawala. Sinong makakasiguro na hindi siya nagbago? Kung mahal niya talaga ako, hindi niya gagamitin ang kanyang parangal para lamang gawaran ang babaeng iyon bilang isang dakilang ginang. Madam, hindi po maganda ito. Ang babaeng kasama ng general ay nasa mansyon ng general na... Talaga lang ha? Inaapi na nila ako ng husto. Titingnan ko lang kung sinong babae ang nangahas na agawin siya. Ngayong payapa na ang hangganan. Tapos na ang panganib ng digmaan. Si Shouting ay isa ng ganap na general. Oras na rin para sa akin na magsaya kasama ang aking mga apo. Ang pamilya Yue ay talagang nagkulang kay Ching Ching sa 1 taon. Ang kasalang ito ay dapat kong ihanda ng maigi para marangal na makapasok si Ching Ching sa pamilya Yue. Huwag nyo itong idikit ng tabingi, ayusin nyo pa. Sindihan ang mga kandila. Huwag nyo itabingi ang lalagyan. Ilagay ang pulang tela sa gitna. Mag-ingat kayo sa florera. Akin na iyan, bilis. Ito ang paboritong bulaklak ni Ching Ching. Sige, na bumalik na kayo sa trabaho. Isang taon ang nakalipas nang malugmok ang mansyon ng general at abala rin ako sa digmaan. Sa ugali ni Shouting, tiyak na minadali lang niya ang lahat noon. Ang ganitong paghahanda, ang nararapat para kay Ching Ching. Sana ay magustuhan niya ito. Matagal nang napabayaan ang mansyon ng general. Wala na ring mga katulong dito. Hindi naman pwedeng kumuha sa pamilya ni Ching Ching. Kailangan kong maghanap sa ahente ng katulong para kumuha ng mga matatalinong katulong dito. Dalagang Chi. Dalagang Chi. Ikaw siguro si King Ching. Dapat ay personal akong bumisita sa iyo. Siyempre dapat kang bumisita. Hindi lang basta bumisita, kundi pagsilbihan din ako ng tsaa. Pero hindi pa handa ang bagong bahay. Kaya, ang naisip ko Talagang pangkasal na bahay pala ito. ay oo nga pala. Tingnan mo ang mga bulaklak. Napakaganda at mukhang mamahalin. Nagustuhan mo ba? Gusto ko. Gustong gusto ko. Sa sobrang gusto ko nang sunugin ang bahay na ito. Ano ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa? Ano pa ba ang magagawa ko? Ako ang legal na asawa ni Yue Shouting. Ikaw na isang hamak na babae. Nakuha mo pang magpagawaran sa kanya bilang dakilang ginang para sa iyo. Saan mo ako ilalagay? At ang dangal ng pamilya Chi. Hindi ganoon iyon. Nagkakamali ka. Pag-usapan natin ito ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sabihin mo na lang iyan kay kamatayan. Mula noon, asawa muna ang inuuna bago ang kabit. Ikaw na hamak. Nais pumasok sa pamilya Yue. Pumayag ba akong matrona nyo? Gusto ko lang namang Ching Ching, tingnan mo ito.
Traheng Reyna. Gusto mo pang agawin ang pwesto ko? Gusto mo pang palitan si Ching Ching, isang hamak na babae sa kampo. Nangarap pang isuot ang trahe ng asawa. Talagang nakakatawa ka. Huwag. Ito ay handog na traheng Reyna. Handog, hindi ka karapat-dapat. Akala mo ba sa mga pakana mo ay mapapapanig mo si Yue Xiaoting at kakampihan ka ng husto? Ang pabo ay pabo lang, hindi magiging phoenix. Kahit anong gawin mong panlilin lang. Ang aming si Ching Ching, ang legal na asawa sa pamilya Yue. At ikaw ay mananatiling kabit na tinatapak-tapakan. Nagkakamali kayo. Wala akong balak palitan ang kahit sino. At hindi sa akin ang traheng ito. Mamatay ka na. Nagdadahilan ka pa. Ang mukha mong iyan ay sadyang mapang-akit. Pero dahil tinukso mo ang lalaki ko, naghahanap ka ng kamatayan. Ching Ching, ang kabit na ito ay sumasagot sa asawa. Labag ito sa batas at isang malaking kasalanan. Dapat siyang turuan ng leksyon kung ano ang tamang paggalang at manatili sa kanyang lugar. Bitawan niyo ako. Talagang nagkakamali kayo. Nakita ko na. Anong pagkakamali pa? Huwag isiping nakapasok ka sa mansyon ay magagawa mo na ang lahat. Ching Ching, ako ang ina ni Xiaoting. Sa hitsura mong yan na parang malanding babae. Hindi ka karapat-dapat tawaging ina ni Xiaoting. Kung ikaw ang ina ni Xiaoting, ako na ang iyong lola sa tuhod. Sa paggamit ng mga pakana sa akin, masyado ka pang bata. Chi Ching Ching, ako talaga ang tunay na ina ni Xiaoting. Ha 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 ha. Ching Ching, tingnan mo kung gaano siya kasigurado. Baka siya nga talaga. Manahimik ka. Nagpadala si Xiaoting ng liham ng ibon noong nakaraan at sinabing ang kanyang ina ay sa mga susunod na araw pa babalik. Ano pang hinihintay natin? Kapag bumalik na si General Yue, mahihirapan na tayong itapon siya. Kung papatayin natin siya ngayon, hindi ba't masyadong madali iyon para sa kanya? Ano ba talagang gagawin mo? Ching Ching, anong gagawin mo? Nagkakamali ka, Ching Ching. Mga tauhan, pagsilbihan niyo siyang mabuti. May malaking pabuya pagkatapos nito. Salamat, Binibini. Maraming salamat, Binibini. Subukan niyo akong hawakan. Siguradong gagantihan ko kayo. Siguradong aalagaan ka namin ng mabuti. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Huwag. 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 Binibining Chi, ano po ang ginagawa nyo? Ano ang tunog na iyon? Ano man ang gawin ko, wala kang pakialam. Isang hamak na katulong, ang lakas ng loob mong tumingin sa akin. Kahit na engaged na ang general at si Binibining Chi, hindi pa po kayo opisyal na nakatira rito. Ang makialam sa mga gawain sa mansyon ay labag sa ating mga patakaran at ang lahat ng desisyon dito ay dapat manggaling sa madam. Dahil engaged na kami ni Xiaoting at naibigay na ang handog kasal, ako na ang ituturing na punong ginang ng mansyong ito habang wala ang madam. Ang salita ko ang batas, ang disiplinahin ng isang bastos na kabit ay wala namang mali. Ikaw naman, isang mababang katulong, ang lakas ng loob mong sumagot, baka naman pati ikaw kay Xiaoting ay may masamang balak din. Hindi ko po magagawa iyon. Mabuti at alam mo, umalis ka na rito. Wala pang naging kabit o katulong sa silid ang senyorito. Sino ba talaga ang babaeng nasa loob ng silid na iyon? Hemp, ikaw na mapang-akit na babae. Balak mo pa talagang tumakas. Iniisip mo ba talaga na may darating para iligtas ka ngayong araw? Si kamatayan na lang ang magliligtas sa iyo. Ching Ching, hindi ko akalain na isa ka palang malupit na maldita.
Manahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin ako niyan? Kung hindi ako magiging maldita, paano ko mapipigilan ang pangangahas ng mga malanding tulad nyo? Tingnan mo ang mukhang ito. Hindi na rin naman siya bata. Siguradong ang katawan niyang ito ang ginamit niya para akitin si General Yue. Ching-ching, bakit hindi natin hubaran ang babaeng ito? Para makita natin kung paano niya talaga naakit ang ating general. Wag! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Ching-ching, hindi ko akalaing bibigyan ni General Yue ang vixen na yan ng ganito karaming dote. Ang dote, 10,000 liang. Sedang timog at sedang hilaga. 10 piraso. Pati 10 pares ng gintong pulseras. At gintong herpilya na may perlas noong nakiusap siyang pakasalan ako. 1 piraso lang ng pangakong pamanang pulseras. Para sa'yo, hindi lang siya humiling na gawin kang madam, binigyan ka pa ng ganito karaming dote. Napakahusay mo talagang kumilos. Wag! Kapag nalaman ni Xiaoting na pinunit mo ang listahan, magsisisi ka talaga. Xiaoting? Napakapamilyar, wala kang karapatang tawagin siya niyan. Akala mo ba matatakot ako dahil lang ginagamit mo si Xiaoting? Sinasabi ko sa iyo na ako, si Chi Ching Ching, ay hinding-hindi magsisisi. Huwag! Huwag! Ayoko! General Yue, ito po ang lahat ng inyong dote. 4 na pares ng gintong palamuti, gintong herpilya na may perlas, at 10 pares ng gintong pulseras. 10,000 liang na ginto, pati sedang timog, at sedang hilaga na tig-60 piraso. Magaling! Matagal akong hinintay ni Ching Ching. Kahit 10,000 liang na ginto ay hindi sapat para pambayad sa 1 taon niyang paghihintay. Ipapaalam ko sa buong kabisera na siya ay marangal na papasok sa pamilya Yue. Tayo na! Pumunta sa pamilya Chi para sa dote. Makinig kayong lahat. Gusto ko ang mga damit niya. Walang ititira kahit isa. Opo. Bitawan niyo ako! Sa tingin ko, mukha kang ang kaawa-awa. Kaya naman pala naakit si Xiaoting na gamitin ang handog ng kamahalan para ibigay sa iyo ang dote. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Ching-ching, parang hindi ito tama. Paano kung malaman ito ni General Yue? Sabi ko ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Ito. Hi. Kapag hiniwa ko ang mapang-akit mong mukha, sisirain ko ito. Titingnan ko kung paano mo pa mapapasaya si Xiaoting. Ikaw na hamak na babae. Bakit mas maganda ang dote mo kaysa sa akin? Hindi. Ang mga dote na ito ay talaga namang... Huwag mong isipin na dahil sa biyaya ng kamahalan, ay maaari mo na akong tapakan. Ang kerida ay kerida lang. Susunod ka lang sa gusto ko. Sisirain ko ang mukha mo para hindi ka na makilala ni Yue Xiaoting. Pagkatapos ay itatapon kita sa mga pulubi para pagsawaan ka ng libu-libong lalaki. Ano pang hinihintay ninyo? Hawakan ninyo siya. Opo. Ching Ching. Ito ang pamanang pulseras ng pamilya Yue. Kapag ikinasal ka na sa akin, ibibigay ito sa iyo ng aking inay. Sa oras na iyon, hindi ka lang magiging asawa ko, kundi maging matrona ng pamilya Yue. Ikaw na hamak na babae. Nalinlang mo siya para ibigay sa iyo ang pulseras. Sinabi niyang ibibigay niya ito sa akin. Ako ang punong ginang ng pamilya Yue. Ako ang kanyang madam. Iutos ninyo ito. Maghanda ng isang karwaheng kulungan. Kakaladkarin ko ang babaeng ito para iparada sa harap ng madla. Diyos ko po, anong nangyayari dito? Ano ba ang nangyayari? Kawawa naman ang babaeng ito. Ano ba ang kasalanan niya? Hindi ba siya ang senyorita ng mansyon ng Duke? Sino ang babaeng nasa tabi niya? Hoy, hali kayo at tingnan nyo. Tingnan nyo ito. Ang babaeng ito, inakit niya ang asawa ng senyorita ng mansyon ng Duke. Dahil sa kanya ang kakarating lang na si dakilang General Yue ay nagawa ang kahibangan na iba ang mahal. Mga ginang, dapat kayong mag-ingat. Huwag ninyong hayaan ang malanding ito na akitin ang inyong mga asawa. Mukhang kagalang-galang naman si General Yue. Hindi ko akalaing lalabag siya sa tradisyon. Kapag nalaman ng lahat na ang matrona ng pamilya Yue ay ipinarada, mapapahiya ang buong pamilya Yue dahil sa akin. Hindi ko dapat sabihin ang aking pagkakakilanlan. Mga kababayan,
Ako si Chi Ching Ching bilang susunod na punong ginang ng mansyon ng general. Ngayon ay ipinapaalam ko sa lahat. Ang babaeng ito ay inakit ang aking nobyo. Sinira niya ang kapayapaan ng aming tahanan. Hindi siya mapapatawad. Ang mansyon ng general ay kilala sa dangal. Hindi namin hahayaang mangyari ang ganitong kahihiyan. Kaya dinala ko siya rito ngayon upang inyong masaksihan ang mangyayari sa sinumang aakit sa aking nobyo ay magiging katulad niya. Ang mga babaeng nagtutulak sa iba ang mahal ay dapat talagang iparada sa kalsada. Masamang babae. Balitang nagbalik na si General Yue at ang lahat ng gantimpala mula sa emperador ay ginamit niyang dote para sa kanyang nobya. Naghihintay si Binibining Chi ng isang buong taon. Ihawla. Nararapat lang ang dote na iyon. Mahal Ihawla. na General Yue at Binibining Chi ang isa't isa. Magkakatuluyan din ang mga nagmamahalan. Ihawla. Siguradong magsasama sila habang buhay. Dapat lang siyang iparada sa kalsada. Ang masamang taong ito ay dapat ihawla. Ihawla, 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 ihawla. General, Wow! Kaninong katulong ka at humaharang sa daan? Ayaw mo na bang mabuhay? lingkod po ako sa inyong mansyon. May mahalagang ulat kaya humarang. Patawad po, General. Ano yon? Nagwawala si Binibining Chi sa mansyon. Nais daw niyang parusahan ang kinuha ninyong kabit. Lapastangan. Wala man lang akong katulong sa silid. Paano magkakaroon ng kabit? Nagtataka rin po ako. Ngunit si Binibining Chi ay tila seryoso. Nag-aalala po ako. Baka nagkamali siya ng tao at mauwi ito sa gulo. Tatanungin kita, bumalik na ba si Madam? Hindi ko pa po nakikita si Madam. Masama ito. Bilis! Binibining may masamang balita. Dala ni General Yue ang handog na dote mula sa palasyo. Ching Ching, dala ni Yue Xiaoting ang dote. Pabalik sa mansyon ng general. Kapag nalaman niya ang ating mga ginawa, susugod kaya siya rito. Para nga sa babaeng ito, ang mga dote na iyan. Ano naman kung dumating siya ang unang nagtaksil sa akin. Patayin ko man ang babaeng ito. Wala siyang magagawa. Hindi ako naniniwala na dahil sa babaeng ito ay magagawa niya akong saktan. Paano kung makabalik siya at magsumbong kay Yue Xiaoting? Tiyak na masisira ang inyong relasyon. Ano ang balak mo? Ano pa nga ba? Susunod tayo sa tradisyon. Ang taksil na babaeng ito ay dapat na ihawla. Ihawla siya, ihawla siya, ihawla siya, ihawla siya, ihawla siya. Ihawla, 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 ihawla. Natatakot ka na ba? Basta't lumuhod ka lang sa akin. Aminin mo sa lahat na ikaw ay isang manunulot. Walang hiyang babae ka. Ililigtas ko ang buhay mo at hindi kita ilulunod. Ano sa tingin mo? Magsalita ka. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Italin niyo siya sa itaas. Ching Ching, hindi ba ito masyado? Kung may mamatay man at umabot sa prepektura ng Jingdu, madadamay tayong dalawa rito. Ang ama mo ay ministro ng hustisya. Anong kinatatakutan mo? Ayon pa sa batas ng ating bansa, ang matrona ay may kapangyarihan sa mga kabit at utusan. Ang walang kwenta niyang buhay ay kinuha ko na. Kahit ang gobyerno ay hindi makakapagsalita laban sa akin. Pero ang aking mansyon ng Duke ay sisiguraduhing ligtas ka. Tigil. Ano ang ginagawa nyo? Ching Ching, nakabalik na si General Yue. Hindi mo ba siya kakamustahin? Dahil gumawa siya ng ganoon na nakasakit sa akin, bakit ko pa siya kailangang pakialaman? Ching Ching! Bakit mo nasasabi yan? Siguro dahil naghintay ka ng mahigit 1 taon. Kaya ka nagagalit sa akin? May mukha ka pang magkunwaring inosente. Ano ba talaga ang ginawa ko? Para magalit ka ng ganyan? Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ako? General Yue, sasabihin ko na ang hindi dapat sabihin. Ang aming Ching Ching ay isang senyorita ng mansyon ng Duke. Napakataas ng kanyang katayuan. Matalino at masunurin, nanatili siyang tapat sa kanyang silid at naghintay sa iyo ng 1 buong taon. Ang mga malanding babaeng iyon sa labas na walang modo at magaslaw, paano sila maikukumpara sa aming Ching Ching? Malanding babae. Anong malanding babae? Nagkukunwari ka pa ring tanga. Alam na ng buong kabisera, ikaw Yue Xiaoting, para sa babaeng iyon, ay nagpasikat ng husto. Inapakan mo ang dangal ni Chi Ching Ching para lang umangat. Ako na isang senyorita ng mansyon ng Duke, kailanman ay hindi nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kabit?
Wala man lang akong katulong sa silid, paano ako magkakaroon ng kabit? Ching-ching, baka may mali ka lang na naintindihan? Mali ang naintindihan. Akala mo ba ay ignorante ako? Tulad ng isang babaeng taga-bukid, sinasabi ko sa'yo, nahuli ko na ang babaeng iyon. Huwag ka nang magdahilan, pagbalik ni Ginang Su. Sisiguraduhin kong bibigyan niya ako ng katarungan para sa akin. Sinong hinuli nyo? Sabi ko na sa inyo, wala akong kinuha na kabit. Siguradong maling tao ang nahuli nyo. Pakawalan nyo na siya agad. Narito na ang ebidensya sa harap mo. Itatanggi mo pa ba? General Yue, normal lang sa lalaki ang daming asawa, pero hindi pa nakakasal ang iyong legal na asawa. Tapos kumuha ka na ng kabit na mas magarbo pa sa kanya. Hindi ito tama, labag ito sa tradisyon. Humingi ka na lang ng tawad kay Ching Ching. Mga kung hindi na makikipag-usap sa babaeng iyon. Unahin mo palagi ang aming si Ching Ching. Mabait at maganda si Ching Ching. Tiyak na papatawarin ka niya. Ang lakas ng loob mo. Bakit ko aaminin ang hindi totoo? Ching-ching-ching. Talagang pinipilit mo na may kabit ako, di ba? Sige, tatanungin kita. May ebidensya ka ba? May patunay ka ba? Gusto mo ng ebidensya? Sige, tatanungin kita. Ang kwarto sa mansyon ng general, hindi ba para sa kasal iyon? At ang dote sa mga kahon na ito, hindi ba para sa kanya iyan? Oh, pero ang mga dote na ito ay... Tingnan mo. Inamin mo rin, sa wakas, ang lahat ng dote na ito ay para sa babaeng iyon. Kalokohan. Ang mga dote na ito ay hindi para sa kahit sinong kabit. Ang mga iyan ay... Sige, ayaw mong umamin. Itatanong ko sa iyo. Ang pulseras na ipinangako mo sa akin, nasaan na ngayon? Siyempre nasa aking ina. Kanino pa ba mapupunta iyon? Kung ganoon, ano ito? Nakikilala mo pa ba ito? Ito ang pulseras ng pamilya Yue. Ikaw. Umalis ka ng 1 taon at 1 taon kitang hinintay pero ibinigay mo ang pulseras na ito, ang simbolo ng pagiging matrona sa babaeng iyon. Tinatanong kita. Saan mo nakuha ang pulseras na ito? Tatanungin kita ulit. Saan mo nakuha ang pulseras na ito? Nasaan ang may-ari nito? Sagutin mo ako. Masyado kang nag-aalala sa kanya at sabi mo wala kang kabit. 1 taon akong naghintay ng tapat. Ang aking katapatan ay nasayang lang sa wala. Gaya nga ng nasa listahan, ito ang eksaktong dote. Noong nakiusap kang pakasalan ako, 1 pulseras lang ang mayroon ka. At sumunod ako sa iyo ng buong puso. Kahit noong pumunta ka sa digmaan at pinilit ako ng mga magulang ko na mag-asawa ng iba, hindi ako pumayag kailanman. Ang mga babaeng kasing edad ko ay nakahanap na ng mabuting manugang at nag-aalaga na ng pamilya. Patuloy kong pinanghahawakan ang ating pangako. Pero ikaw, traitor ka. Mayroon ka na palang ibang babae. At ngayon ay ginagamit mo pa ang dote na handog ng kamahalan para ibigay sa kanya. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Binigo mo ako. Hinding-hindi ko hahayaang ikaw at ang babaeng yan ay magtagumpay. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na ba? Handog ito ng kamahalan na dote. Bakit? Ang handog na dote, ang kasal na isinulat ng kamahalan. Wala ako ng lahat ng ito. Bakit ang babaeng iyon ay meron? Sa tingin ko ay baliw ka na talaga. Sige, tingnan natin ngayon kung hanggang kailan ka magkakaganyan. Baliw nga ako. At may mas malala pa rito. Ha 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 ha. Ako ang senyorita ng mansyon ng Duke. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Pero natalo ako ng isang hamak na probinsyana. Inagaw niya ang puso mo. Bakit? Hindi ako papayag. Xiao Ting. Ching-ching-ching. Pakawalan mo siya agad? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. May relasyon nga kayo. Ang mang-agaw ng lalaki ko ay naghahanap ng kamatayan. Huwag. Ina. Gising, ina. Chi-ching-ching. Chi-ching-ching. Hindi niya nakayanan ang gulat at nahimatay siya. Wala akong kinalaman doon. Chi-ching-ching.
Alam kong ikaw ang sa mansyon ng Duke na ang mutya, lumaking buhay hari at buhay mayaman. Kahit na madalas kang pasaway at matigas ang ulo, akala ko ay naglalabas ka lang ng pagiging panganay na binibini, pero hindi ko akalain na ganito ka kasama. Napakamaldita mong babae ka. Mabuti na lang at hindi kita pinakasalan noon. Anong sabi mo? Yue Xiaoting, kailangan mong pumili ngayon. Kung siya ay hindi ako, kung ako ay hindi siya. General Yue, kailangan kong sabihin na mali ka rito. Ginawa ito ni Ching Ching para lang sa iyo. Napakaraming lalaki sa hukbo. Ang babaeng ito na sumama sa iyo, baka ang katawan niya ay nakuha na ng iba. Lapastangan? Ang lakas ng loob mong insultuhin siya. Naghahanap ka ng gulo? Nagagalit ka dahil tama ako. Napatunayan kong tama ang hinala ko. Ang babaeng ito, ano bang gayuma ang pinainom niya sa iyo? Mas pipiliin mo pang may iba siya kaysa makasama si Ching Ching at tayo lang habang buhay. Tayo lang, habang buhay, magkasama? Chi Ching Ching. Hindi mo deserve yon. Huwag kang aalis. Kapag sumama ka sa kanya ngayon, ako, Sinasabi ko sa iyo, makinig kang mabuti kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi kita mapapatawad. Kayong dalawa, bilisan ninyong tawagin ang doktor ng palasyo. Kapag hindi nyo siya nadala, papatayin ko kayong dalawa. pinagawa mo sa katulong na tawagin siyang madam, hindi ka lang kukuha ng kabit. Ibibigay mo sa kanya ang posisyon ko bilang legal na asawa. Ang dapat pakasalan ay mabait, ang isang maldita at masamang babaeng katulad mo. Paano ka magiging karapat-dapat na maging matrona ng aking mansyon ng general? Hindi ako karapat-dapat. Karapat-dapat ba siya matapos niyang akitin ng asawa ng iba? Ayaw ko nang makipagtalo sa inyo. Isang tanong lang, sino ang nanakit sa kanya ng ganito? Maghihiganti ka ba sa amin para sa kanya? Ang bawat utang ay may naniningil kung sino ang nanakit sa kanya. Ibabalik ko ang lahat ng iyon sa kanila. Ikaw. Ikaw ba? Hindi ako. Hindi ako. Kung hindi ikaw, sino? Siya, si Ching Ching. Inutusan ako ni Ching Ching na gawin ito. Ikaw. Tama, ako ang gumawa niyon. Tama, ako ang gumawa niyan. Kasalanan niya yan. Bakit niya inagawang lalaki ko? Hindi lang ako nanakit sa kanya. Kinalmot ko ang mukha niya. Pinahubaran ko pa siya sa mga lalaki. At ipinarada sa kalsada. Hindi ba't gusto niya ang lalaki ng iba? Kaya pinagbigyan ko siya. Hinayaan kong makita ng lahat ng lalaki ang katawan niya. Mula ngayon, hindi na siya mauubusan ng mga parokyano. Ikaw na babae ka. Sinampal mo ako. Dati ay sinusuyo mo ako para hindi magalit. Pero dahil sa babaeng yan, sinaktan mo ako at 2 beses pa. Kulang pa ang sampal na yan sa iyo? Talagang nakuha na ng babaeng yan ang loob mo. Hindi lang sampal ang gagawin ko. Sinaktan mo siya, sinira ang mukha niya, at dinungisan ang dangal niya. Lahat ng ginawa mo sa kanya ngayon, pagbabayaran mo ng 100 beses. 1,000 beses. Yue Xiaoting, ako ang iyong nobya na may handog kasal. Talaga bang dahil sa babaeng yan, itatrato mo ako na parang alipin? Oo. Ang mukha ko. Yue Xiaoting, napakasama ng loob mo. Hindi pa ito sapat. Chi Ching Ching, ang mga sugat sa mukha mo dapat ay mas marami pa kaysa sa kanya. Tigil. Ching. Dahil sa babaeng yan, ganito mo ako itrato. Napakabulag ko talaga. Ama, ina, ipaghiganti niyo ako. Yue Xiaoting, kahit nagtagumpay ka pa at pabura ng kamahalan, hindi mo dapat ginawa ito. Binabastos mo ang mansyon ng Duke. General Yue, may nagawa ba si Ching Ching para saktan mo ng ganito? Noong ikakasal na kayo, iniwan mo siya para sa giyera. Sinira mo ang dangal niya, pati ang kanyang kinabukasan. Ngayon pati mukha niya sinira mo. Kahit bayani ka pa ng kamahalan, hindi ko hahayaang apihin ang anak ko. Kung hindi ka mananagot, itataya ko ang titulo ng Duke. Isusumbong kita sa kamahalan. Bakit hindi nyo tanungin kung anong kasuklam-suklam at hayop na bagay ang ginawa niya? Ginamit niya ang handog na dote para sa damit ng kabit na yan. Higit pa sa para sa legal na asawa. Para pakasalan ang kabit. Nagalit lang po ako. Kaya nasampal ko siya. Nasampal lang ba talaga? Nang walang pahintulot ko, hindi ka dapat nag-asawa. Labag yan sa ating tradisyon. Ang anak ko ang matrona rito. Karapatan niyang turuan ang kabit. Matrona ng mansyon? Hindi siya karapat-dapat. Sasabihin ko sa inyo, sa ginawa niya ngayong araw, gusto ko siyang pagpira-pirasuhin at ubusin ang buhay niya. Ikaw, maldita lang si Ching Ching. Pero maliit na gulo lang yon. Bakit kailangang saktan ng ganito? Dapat bang maranasan yun ng ina ko? Paano mangyayari yon? Sige nang Su ang sinaktan ko. Hindi ako naniniwala. Mukha siyang napakabata. Paano siya naging ina mo? Hindi ba't sa mga susunod na araw pa siya babalik? Pinoprotektahan mo ang babaeng iyan. Pati ang pagsasabing ina mo siya. Ang ganyang kahibangan ay nasasabi mo. Isa itong malaking kalapastanganan. Yue Xiaoting, kung mayroon ka pang kahit kaunting hiya, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ching Ching. Ang aming mansyon ng Duke ay maari pang pumayag sa kasal ninyo ni Ching Ching.
Wag na, ako, si Yue Shouting. Sa buhay na ito ay hinding-hindi pakakasalan ang ganito kasamang babae bilang aking asawa. Dahil mayroon ka ng magandang dilag, gusto mong iwan ang iyong matapat na asawa ng kahirapan. Gusto mo lang takasan ang iyong responsibilidad. Naghintay sa'yo si Ching Ching ng 1 taon. Nawala na ang kanyang dangal. Ngayon pati ang kanyang kagandahan ay sinira mo na. Ang buong buhay niya ay sinira mo na. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Noong hiyain niya ang aking ina kanina, dapat ay inasahan na niya ang ganitong kahihinatnan. Ano naman kung siya ang senyorita ng mansyon ng Duke? Sino mang humamak sa aking ina ay karapat-dapat lamang mamatay. Kung pakakasalan ko ang taong humamak sa aking ina, paano pa ako makakaharap sa mundong ito? Hindi pa nakikita ni Ching Ching si Ginang Su. Maaari mo siyang takutin sa mga salitang iyan. Ngunit ako at ang aking madam ay nakita na siya noong araw ng iyong pamamanhikan. Ang iyong mga biro ay maloloko lamang ang aking inosenteng anak. Ngayon ay titingnan ko kung sino ba talaga ang nasa loob ng silid na ito. Huwag nang mag-abala pa ang Duke at ina ng bayan. Ang general na ito ay narito na. Ginangsu, Ina. Ginangsu. Ama, ina, ang babaeng ito, nangahas na agawin ang lalaki ko. Tumahimik ka. Siya ang aking ina. Ang inay na nagpalaki sa akin ng mag-isa. Ama, totoo ba ito? Ina, Siya si Ginangsu. Ginangsu. Paano nangyari iyon? Imposible ito. Chi King Ching. Iniisip mo pa rin bang mapang-akit ako? Ang silid ng kasal at ang dote na handog ng kamahalan. Lahat ay sa iyo. Ang silid ay para sa iyo. Ang dote ay hiningi ko sa kamahalan. Hindi lang yon, ang kasal na handog ng kamahalan ay sa iyo rin. Paanong ako mismo ang gumawa nito? Ito ang iyong karma. Akala ng ina ko ay may utang ang pamilya US sa iyo. Kaya nakiusap siya sa kamahalan para sa kasal at dote na ito. Pero ikaw na masamang babae. Binalak mo pang patayin ang ina ko. Chi Ching Ching, ngayong alam mo na ang lahat. Nagsisisi ka ba? Ako, Mga latay at sugat. Sinaktan ang katawan ko, ipinarada para hiyain ako. Muntik na akong mamatay sa paglunod. Aaminin mo ba ang lahat ng ito? Nagsisisi ka ba sa lahat ng pang-aapi mo sa akin at sa matinding paglapastangan? mahal na asawa, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa biyanan ko. Patawarin mo na ako. Pakiusap, mahal na asawa. Ano ang tinawag mo sa akin? Mahal na asawa. Ano ang tinawag mo sa akin? Hindi. Ginoo. Ano ang tinawag mo sa akin? Yue. General Yue. Chi Ching Ching, makinig ka ng mabuti. Ang aking ina, ang pinakamamahal na babae sa buong buhay ko. At ikaw, nagawa mo siyang hiyain ng ganoon nang walang anumang dahilan sa buong buhay mo. Hindi ka karapat-dapat na pakasalan ko. Tama na. Nagtiis ako sa pamilya Yue. Nang 1 taon, sira na ang aking reputasyon. Ngayon pati ang natitira kong ganda ay sinira mo na rin. Tapos na lahat sa pagitan natin. Bakit kailangan mo pang insultuhin ang dangal ko? Tapos na lahat? Ang daling sabihin yan, tingnan mo ang ginawa mo sa aking ina. Isang hiwa lang sa mukha mo. Gusto mo bang? Tapos na lahat? Saan ba sa mundong ito? May ganyang kadaling usapan. Kung gusto mong magbilangan, ibalik mo ang ganda ng anak ko. Ibalik mo ang reputasyon niya. Mahalaga ang ganda at dangal ng anak mo. Paano naman ang inay ko? Daja. Nasaan ang halaga ng ganda at dangal ng inay ko sa inyo? Isa lang siyang kaakit-akit na ginang. Anong dangal ang kailangan niya kahit na siya ay biyuda? Gagamitin ba ang ganda para mangakit? Sinira ko ang mukha niya. Para pigilan siyang sirain ang dangal ng pamilya Yue. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Mamatay ka na. Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching. Ang lakas mong saktan ng tao sa mansyon ng Duke. Ayaw mo na bang mabuhay? Karapat-dapat lang siyang mamatay. Hindi mo ako pwedeng patayin. Buntis ako.
Sa araw na umalis ako ng lungsod, hindi tayo nagpakasal, lalong hindi nagsama sa kama. At sa loob ng isang taon na hindi ako nakauwi, sasabihin mong buntis ka? Kaya naman, matagal ka nang nagtataksil. Gusto mo pa ring pakasalan kita para buhayin ang anak yun ng kabit mo? Wala ka talagang hiya. Hindi man sa iyo ang bata, pero asawa mo naman ako. Bakit kailangan mo pang magreklamo? Nakakatawa, ang mansyong Duque Chi ay nagpalaki ng tulad mong isang taong walang hiya. Dahil dito, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Ang sinira mong kwarto at ang dote na lunurin ay inihanda ko para sa aking manugang. Dapat mo itong bayaran ayon sa batas. Ang dote mula sa kamahalan ay 800,000 liang. Ang pamanang pulseras ng pamilya Yue ay 100,000 liang. Hindi ko nasisingilin ang sinira mong kwarto. Sa kabuuan ay 900,000 liang. Ang 900,000 liang na dote nawala sa akin. Pati ang mahal na asawa na may magandang kinabukasan ay nawala rin. Kahit magkunwari kang baliw, hindi mo matatakasan ang utang na ito. Pagdating ng panahon, ang mansyong Duque Chi kailangang magbenta ng ari-arian para makabayad. Kahit magsumbong pa sa kamahalan, ang pamilya Chinyo pa rin ang unang nang api sa dakilang ginang. Yue Xiaoting, kung hindi dahil sa selyo para sa mga sundalo, bakit ako magiging plastic ka lang sa'yo? At magkunwaring may wagas na sinta, na ikaw lang ang pakakasalan ko? Nakakasuka ka talaga. Ang selyo? Oo. Ano pa ba ang akala mo? Wala akong pakialam sa pagiging asawa ng general. Ang tanging sandigan mo ay ang pagiging dakilang ginang. Diba? At ang pabor ng kamahalan sa iyo. Kung ang kamahalan ay hindi na ang hari, ano na lang kayong lahat? Lapastangan, ang ganyang kataksilan ay nagawa mo pang sabihin ang mga salitang taksil. Hindi lang ako matapang na sabihin, kundi pati na rin gawin. Ang pagiging asawa ng general ay walang kwentang pag-agawan. Ako ay magiging pinuno ng palasyo at emperatrice. Sa tingin ko, ang kabit mo ay mayaman at makapangyarihan. Ina, ang mga Chi ay napakasama. Ikaw, bakit hindi ka man lang nagulat? Noong nakikipaglaban ka pa sa mga kaaway, nakahanap na ang aking lihim na bantay ng mga ebidensya. Ngunit narinig ko noon na si Chi Ching ay tapat sa iyo at naghihintay sa bahay. Bilang ina mo, akala ko ay mga maling balita lang iyon mula sa kalaban para guluhin ka. Hindi ko inakalang totoo ang lahat ng ito, pero mabuti na lang. Tinawag ko na ang tanod ng imperial para huli lahat kayong mga traidor. Huli lahat. Sa tingin ko kayo ang mahuhuli lahat. Duque Chi, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan, kataksilan ito. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Ubusin sila dahil sa kataksilan. Paano kung ako ang maging hari? Kayo ang ubusin sila. Kaya pala sa simula pa lang, pinalapit mo ang anak mo sa anak ko para lang sa selyo. Ano pa ba? Ang mansyon ng general ay mahirap lang. Hindi naman ako ganoon katanga para magpakasal sa inyo at magdusa. Ako si Chi Ching ay isang lipad sa langit na phoenix. Ang posisyon lang ng emperatrice ang nararapat sa akin. Ang trono ng kaharian ng Daxia ay dapat nang palitan ng nakaupo. Gising na sa pangarap mo. Kung gusto mo ang trono, dumaan ka muna sa bangkay ni Yue Xiaoting. Napakalaking hangal. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Ang hukbo ng dayuhang lupain ay nakapasok na sa lungsod. Hindi masama. Kapag tinahak ni Chi Ching ang landas ng kataksilan, ay wala nang balikan. Alam mo bang hindi lang sarili mo ang sinasaktan mo? Kundi idinamay mo rin ang buong pamilya Chi, pati na ang mga inosenteng mamamayan. Inosente. Hindi ba ako rin ay inosente? Kung hindi ako itinulak ng pamilya Yue sa ganito, pipiliin ko ba ang landas na ito? Ang pagpapakasal ko sa iyo gamit ang handog na dote ay pagpilit ba sa iyo o ang hindi pagpayag na patuloy mong insultuhin ng aking inay ang pagpilit sa iyo? Chi! Ching! Ang alitan nating dalawa ay hindi sapat na dahilan para sa iyong kataksilan. Hindi ko akalain na ganito ang general ng Daxia. Napahihirapan ang isang mahinang babae sa aming dayuhang lupain, ang mga lalaki, ang hari. At hindi hahayaang ang babae ay makaranas ng anumang hirap. Sinasabi mong pinoprotektahan ang mahihina, pero nagnanakaw ka ng asawa ng iba.
Huwag na nating banggitin ang maliit mong bansa at ang inyong madadamot na tao. Huwag kang masyadong mayabang. Siya ang prinsipe ng ibang lupain. Ang tanging tagapagmana roon. At kayo ay mga aso lang ng emperador. Kapag nasakop na ang Daksha, tingnan natin kung paano ang yabang mo lang. Chi Ching Ching, ano ba talagang balak mo? Napalibutan na ang palasyong imperial. At ang tinatawag ninyong anak ng langit ay bihag na namin ngayon. Kamahalan? Kamahalan. Nakita nyo na ba? Ito ang inyong anak ng langit. Matagal na naming pinahirapan hanggang sa hindi na makilala. Pati ang mga kawal na kasama nyo sa digmaan ay hindi makakatakas. Ang 100,000 mahuhusay na sundalo ng Daksha ay ganito lang pala. Maging ang anak ng langit ay nahuli ng buhay ng aming mga mandirigma mula sa dayuhang lupain. Ang malawak na lupaing ito ay dapat pamunuan ng aming dayuhang lupain. Napakabait ng prinsipe ng ibang lupain. Hindi lang siya handang pakasalan ng aking anak sa kabila ng lahat, kundi bibigyan pa niya ako ng titulo. Samantalang naglingkod ako ng tapat sa Daksha ng ilang dekada. Ano ang napala ko? Puro pang-aapi lang mula sa inyong pamilya, Yue. Kaya nakipagsabwatan kayo para magtaksil sa bayan at binaliwala ang buhay ng 100,000 mahuhusay na sundalo ng Daksha. Ang pamilya Yue ang walang karapatang pangaralan ako. Ang aking dangal, ang pinakamagandang panahon ng aking buhay, ay kinuha ninyong lahat. Pamilya Yue. Chi King King, sa ginagawa mong ito, hindi ka ba natatakot na wala ng balik? Hindi ka ba natatakot na wala ng balik? Wala nang balik. Wala na akong pakialam. 1 taon kang nasa digmaan. Iniwan mo akong isang tao rito. Sa mga mahabang gabi na iyon, kung wala ang prinsipe ng ibang lupain, paano ako makakaraos? Ngayon, pagbabayarin ko kayong lahat. Hindi ba't tapat ka sa anak ng langit? Lumuhod ka lang sa harap ko at magbigay ng 10 untog sa prinsipe. At iisipin kong palayain siya. Huwag kang sumobra. Bakit? Mas mahalaga ba ang iyong dangal kaysa sa iyong katapatan at sa buhay ng emperador? Chi Ching Ching, dahil lang ba sa munting pag-ibig na ito, ay tatalikuran mo na ang para sa bayan? Babaliwalain mo na lang ba ang para sa bayan? Para sa bayan. Bawat isa sa inyo, ginagamit ang para sa bayan para takutin ako. Pero sino ang nakakaintindi sa sakit na nararamdaman ko? Sinasabi niyo na, para ito sa Daksha, para sa bayan. Pero hindi niyo man lang maisuko ang kaunting dangal niyo. Mga duwag kayo? Ang tunay na lalaki ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Luluhod lang sa langit, sa lupa at sa mga magulang. Hindi luluhod sa inyong mga kaaway at mga taksil na rebelde. Ayaw mong lumuhod. Kung gayon ay pipilitin kitang lumuhod. Kamahalan. Xiaoting. Xiaoting. Ang dakilang general ng estado ay ganito lang ba? At lumuhod din naman siya. 10. Siyam. 8. 3. Chi Ching Ching. 2. 1. Xiaoting. Ha ha ha. Anong gagawin nyo? Ginangsu. Hindi ba't sinabihan mo ako tungkol sa para sa bayan? Ngayon, pamilya o bayan, pumili ka na ng isa. Anong balak ninyong gawin? Ginangsu, hindi ba't nangaral ka sa akin para sa bayan? Ngayon, ang pamilya at bansa. Pumili ka sa dalawa, Ginangsu, kung hindi ka papipili. Ang pamilya at bansa ay parehong mawawala. Hindi mapaghihiwalay ang pamilya at bansa. Kailangang iligtas ang pamilya at protektahan ang bayan. Reyna'y dumating.
Walang makakatakas sa inyo. Mayroon ka palang ganitong lakas. Iyong lingkod na asawa na si Su Yuewa, huli na sa pagsaklolo. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Tumayo ka na agad. Salamat, kamahalan. May mga tira-tirang sumisira sa bayan na dapat pang puksain. Bakit? Bakit hindi mo ito ginamit agad kung ipinakita mo ang lakas na ito noon pa? Paano kita mapapahamak? Totoong malubha ang sugat ko. Pero ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang gamitin ang anak ng isang ina para takutin siya. Biyanan. Tama. Biyanan. Sumpa na tii walang hanggan ni Xiaoting. Alam na namin ang aming pagkakamali. Patawarin niyo na po kami. Maaari nating pag-usapan ang lahat. Pag-usapan natin ito. Tama. Ang mga lumalapastangan sa ating bayan, patayin. Pagbati sa kamahalan. Minamahal kong Su at Yue, tumayo na kayo agad. Salamat. Iniligtas niyo ako sa panganib, isang swerte para sa Daxia. Gagantimpalaan ko kayo ng husto. Iyong lingkod na asawa at aking hamak na anak ay ginagawa lang ang aming tungkulin. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Minamahal kong Su, wag nang magpakumbaba, hindi lang dahil sa iyong galing, kundi dahil sa iyong pagmamahal sa bayan. Ikaw ay huwaran ng ating Daxia. Ibibigay ko ang gintong baluti at ang ligtas sa bitay para protektahan ang inyong lahi. Iyong lingkod na asawa, Su Yuehua, salamat sa iyong dakilang biyaya. Nawa ay umunlad ang kaharian ng Daxia. Mabuhay ang kamahalan. Minamahal kong Yue, ikaw ay matapang at may magandang kinabukasan. Ibibigay ko ang aking mahal na prinsesa upang maging iyong asawa bilang tanda ng aking pasasalamat. Salamat, kamahalan. Hindi ko bibiguin ang iyong tiwala. Aalagaan ko ang prinsesa at poprotektahan ang ating Daxia. Sige na, magsitayo na kayong lahat. Ngayon ay hindi lang araw ng parangal, kundi pati na rin ng pag-iisang dibdib. Mula ngayon, tayo ay iisang pamilya na naghanda na ako sa imperial na kusina ng isang piging para sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkain. Lalo na ikaw, minamahal kong Su, dapat ay naroon ka. Opo? Ha ha ha.